At ito na po ang ating part 3. Simulan na natin kabanata para sa isang mapagmahal na ina. Sa nangyari kina Nene at Mia ay naging maingat na sila lalo na tuwing sasapit ang gabi. Hindi naman lingid sa kaalaman ng dalawa kung anong meron sa kanilang bayan. Kaya mandatoryo ang pagsasara sa lahat ng sang-ayon sa gobyerno at maging ang pribadong establishmento, ito'y para na rin sa kaligtasan ng nakararami. Mahirap man paniwalaan para sa dalawang dalaga ang nangyari kamakailan lang ay nagawa pa rin nilang isantabi ito dahil hindi naman bago ang salitang aswang sa lugar nila, maliban na lang kung mamalasin ka na makita mo sila ng personal. Talagang magtatawag ka na kung sino-sino sa sobrang toket. Ngunit kung may idinulot man kay Mia ang naturang pangyayari yun ay ang kwestiyonan muli ang buo niyang pagkatao. Oo't hindi na ako tao, pero ano nga ba talaga ako? Sa loob ng maraming taon yan ang madalas na tanong na naglalaro sa kanyang isipan. Gusto niyang alamin ang katotohanan, ngunit bukod sa takot siya sa pwede niyang malaman ay ayaw niya ring masaktan si Inang Linda at si Moy. Kaya kahit pa may nagtutulak sa kanya ay hinayaan na lamang niya ang palaisipang bahagi ng kanyang buhay at pagkatao. Buti pumasok ka na. Takot ka pa rin ba? Ura-uradang tanong ni Mia sa kakarating pa lang niyang kaibigan, na ngayon ay kasabay na niyang naglalakad papasok ng kanilang paaralan. Pareho silang college student na kumukuha ng kursong education sa isang pamantasan sa kanilang lugar. Baliw ka ba? Sinong makakalimot sa mga impaktong yun? Naku, kung wala ka baka Tej na ako nun. Buti na lang nasanay ako sa mga kwentong aswang na yan. Siguro natakot lang ako ng gusto dahil first time ko makakita. Kay papangit pala, tugon ni Nene nang maisipan nilang maupo sa waiting shed dahil wala silang first period sa umaga. Pero oy, ang astig mo doon, lalo na yung part na tumalon ka ng napakataas, feeling ko ikaw si Wonder Woman. Next time ilipad mo ko ha. Dagdag biro niya sa kaibigan. Wonder Woman na may pangil, dun ka nga ang laki-laki ng upuan, dikit ka pa ng dikit sa akin, kaya napagkakamalan akong tomboy dahil sa'yo. Pantataboy ni Mia habang binubuksan ang kanyang bag. Kung ikaw ba naman ang magiging tomboy, ayos lang sa akin na maging girlfriend mo. Biro pa ni Nene na may kasama pang mga kindat. Tumigil kang ga, nakakadiri yang pumapasok sa utak mo. Mag-review ka na nga lang. Bognutin si Mia, wala namang exam or quizzes kaya ayos lang, tsaka kahit review ko, lahat ala paring pumapasok sa utak ko. At ayos lang din sa akin kasi pinapakopya mo naman ako eh. Kampanteng saad ni Nene. Ngunit hindi na siya pinansin ni Mia at inabala na lang ang sarili sa pagbabasa ng kanilang aralin. May iba ako, curious lang kasi ako, anong classing nilalang ka ba? I mean, ano bang lahi mo? Pati readers ng kwentong to tinatanong kung anong classing nilalang ka. Tanong pa niya sa kaibigan, ngunit di pa rin. Biro lang naman, ano ba talaga kasi? Kanina ka pa, ang kulit-kulit mo, alam mo ba yon? Alam mo naman na tinatapos ko tong basahin para sa report ko next week, para di ko naiisipin bukas kasi magtatabas at aanihin ko pa yung pananim naming ube at iba pang gulay. Ngayon kung gusto mong malaman ang tungkol sa akin sa author mo itanong dahil hindi ko rin alam. Mia, oy, chicks. Bungad ng sisiga-sigang estudyante kina Nene at Mia kasama ang mga kaibigan niya. Hi girls, bati. Panang iba, ngunit walang imik si Mia na patuloy lang sa pagte-take note sa kanyang binabasa habang iniirapan naman sila ni Nene. Ang hot mga pare. Gusto ko yan. Yang ganyang tipo ng ganda ang gusto ko mga pre. Alam mo miss, ang hot para sa amin ang mga nagpapakipot at pededmang babae katulad nyo. Lalo na ikaw miss. Halos pabulong na saad ng kanilang leader kay Mia. Dahil sa ginawa ng lalaki ay nag-antig ang tainga ng dalaga kaya tumigil muna siya sa pagsusulat. Paktay, sa isip ni Nene nang mapansing naiinis na ang kaibigan. Ano ta?
Mula sa mesa ay hinablot ng lalaki ang librong inaaral ni Mia kaya buong pagtimpi ang ginagawa ng dalaga habang hinahawakan naman siya ni Nene sa braso para pakalmayan. Ang boring talaga ng mga babaeng nagbabasa ng libro pero di bale ang ganda't sexy mo naman kaya ayos lang sa akin. Dugtong pa ng gagong lumunok ng bentilador. Akin na yan, sabi ni Mia na nagpipigil sa sarili. Ito ba? Wala na tong pakinabang, be my girlfriend at ibibigay ko lahat ng gusto mo. Hindi mo na kailangan mag-aral pa, ano? At pinag-pop on it ng loko-loko ang libro. Tuwang-tuwa naman ang mga alipores niya. 2,400 yan bayaran mo. Sabi ni Nene habang nakaabang ang sa gagawin ng kaibigan dahil baka may gawin si Mia na pagsisisihan niya. Paano kung hindi ko bayaran may magagawa kayo? Umalis ka na habang pinipigilan ko pa ang sarili ko, sabi na utos ni Mia. Imbis na sumunod ang lalaki ay mas nilapit pa niya ang kanyang mukha sa dalaga at balak pang halikan si Mia. Nagpipigil ka na halikan ako. Di mo na kailangan magpigil, you can kiss me if you want. Kiss mo na yan. Kiss mo na yan. Kiss mo na yan. Wow, pangbubuyo ng mga kaibigan niya. Kaya nagkalakas loob ang gago na ay lapit pa ng husto ang kanyang labi kay Mia. Sandangkal lang ang layo ng kanilang mukha hanggang sa hindi na kinaya ni Mia ang lalaki kaya kainwilyohan na niya ito. Laking gulat ng mga kasama ng lalaki dahil nagawang angat ni Mia ang leader nila na walang kahirap-hirap gayong di hamak na mas malaki at mas matangkad ang kanilang kaibigan. Pasimpleng inihagis ni Mia ang nasabing lalaki sa isang bakanteng upuan dahilan upang masaktan ito ng husto dahil gawa ang nasabing upuan sa konkretong semento. Kanina pa ako dirang-diri sa'yo. Nilalapit mo pa yang mabaho mong bunganga. Wala akong balak na makipagrelasyon sa kahit sino at kung gagawin ko man yun sisiguraduhin kong hindi sa katulad mo na bukod sa palamunin ng mga magulang. Wala nang ang laman ng utak ay saksakan pa ng yabang. Ani ng dalaga habang lumalapit sa lalaking namimilipit sa sakit ng likod. Ano bang tinatayo-tayo nyo dyan mga gago? Bulyo niya sa mga kasamahan niya. Agad namang tumalima ang kanyang mga kaibigan sa pinapahiwatig nito at sinugod ang dalaga na inihahanda ang kamao. Normal na tao ang mga estudyante na sumusubok na masapak ang dalagang walang ginawa kung di tabigin ang mga ulo nila ni hindi pinapagpapawisan sa kakasapak sa kanila, kaya bagsak silang lahat. Mga tanga, bulyo na naman niya nang makitang bumagsak lahat ng mga kasamahan niya. Binalak niyang tumayo ngunit inapakan siya ni Mia sa tiyan. Ano ba? Protesta ng lalaki na pilit tinatanggal sa tiyan niya ang paa ng dalaga. Bahagya lang pagkakaapak ni Mia sa tiyan ng lalaki. Makinig ka, marahas niyang hinablat ang lalaki gamit ang kanyang kwelo at inilapit sa kanyang mukha. Sa susunod na abalahin mo pa ako, hindi lang ito ang aabutin niyo. Pumili ka ng kakursonadahin niyo dahil hindi ako isang tipikal na babae. Bago tanggalin ni Mia ang kanyang paa ay sinampal niya ito ng pagkalakas-lakas dahilan upang mamula ang pisngi niya. Yan. Baka sabihin mong hindi ako nananampal at puro suntok lang ang alam ko, at inalis na nito ang kanyang nakapatong na paa. O wallet mo 3,500 na kinuha ko pambili ng bagong libro at pang snack na rin namin dahil pinagod nyo kami. Mga pangit na to. Ani ni Nene habang inihahagis sa lalaki ang kanyang wallet. Habang bit-bit ang kanyang bag ay inayos ni Mia ang kanyang sarili bago simula ng maglakad ay di pa man nakalayo ang lalaki nagsalita nagmura. Babalikan kita, tandaan mo yan, sigaw ng kanilang leader habang sapo ang likod nito na tumama sa semento. Tumigil si Mia at nilingon ang lalaki. Mag-aantay ako pero hindi mo gugustuhan na kalabanin ako. Niting saad ni Mia, sinadya niyang ipakita ang muli niyang pangil sa lalaki. Di rin nakalagpas sa paningin ng lalaki ang panandaliang pagliwanag ng mga mata nito kaya imbis na gumanti na mayani sa lalaki ang takot nito sa babaeng papalayo.
Ano boss, tawag tayo ng resback. Nabalian ata ako ng kanyang kasamahan na namimilipit din dahil sa sakit ng kanyang likuran. Di na, pakipot lang yun, makukuha ko rin siya. Pagsisinungaling niya na ang totoo, hindi na niya babalikan pang makaharap o gambalain ang dalaga dahil hindi ito pangkaraniwang tao. Tulungan mo na nga lang akong makatayo. Anang lalaki habang nakatanaw peran sa dalaga. Kinabukasan, mukhang marami tayong money dahil hindi gaano pineste ang mga pananim natin. Kita mo to? Ang lalaki ng mga nani kong ube. Masayang bungad ni Mia habang buhat ang isang sako ng ube. Ang kanyang lola naman ay nililinis ang mga nakaimbak na mga nani nilang pananim. Nako, abay mataba naman talaga yung taniman natin, sadya nga lang na kinakain ng mga hayop. Hindi ko rin mahabol gawa ng matanda na ako, pero buti na lang ay nariyan kayo para humalili sa akin. Hala, magmerienda ka muna. Oy, pretong ube sakto, paborito ko, Mia. Lahat naman paborito mo, apo. O siya, pakiabot nga nung tubig, babanlawan ko na tong nalinis na luya. Asa na pala si Nanay Moy? Tanong ni Mia habang hinahanap sa paligid si Moy. Alam mo naman na isang lobo si Moy, kaya natural lang na gumala siya sa gitna ng gubat. Pagsisinungaling ng matanda na ang totoo ay araw-araw bumabalik si Moy sa lugar kung saan niya huling nakita ang kanyang mga anak. Ganun po ba? Nagpatuloy sa gawain si Mia, ngunit di mawala sa isipan niya kung bakit araw-araw na nagpupunta doon ang tinuturing niyang ina, gayong walang espesyal sa lugar na yon. Naibibigay din naman ang pagkain kailangan niya, kaya labis ang pagtataka at pag-aalala ng dalaga. Lang araw at gabing pang naulit ang ginagawang ni Moy, kaya nababahala na rin si Inang Linda. Isang gabi, nag-alawlong. Alulong ng isang aso, agad na nabosesa ni Inang Linda, kaya daglian itong bumangon para samahan ang isa sa bahagi ng kanyang munting pamilya. Saksi ang buwan sa bawat madamdaming alulong ng inahing lobo. Paulit-ulit siyang umaalulong hindi para ipaalam ang isang kamatayan o sakuna sa bayan ng Cebu, kundi ibuhos ang nararamdaman niyang labis na paghihinagpis at pangungulila. Sa bawat iyak ng inahing lobo ay nadudurog naman ang puso ng matanda na siyang tahimik lang na nagmamasid rito. Dahil para sa isang mapagmahal na ina, walang sapat na salita na tutumbas sa bawat sugat at sakit na nararamdaman ng inang minsan ng noalay sa anak, o ng isang ina na napagkaitan ng pagkakataong makasama ang kanyang mga supling. Hindi na kinakaya ni Inang Linda ang masakit na tagpo na kanyang natatanaw, kaya lumapit na ito kay Moy. Kung marunong lang ako yumalulong, baka nasa sabayan na kita, hehe. Anang matanda habang tumatabi sa inahing lobo. Pareho silang umupo sa damuhan at matamang pinagmamasdan ang nagliliwanag na mga bituin. Ipinatong ng inahing lobo ang kanyang ulo sa kandang ganang. Matanda at hinayaan itong haplusan ang kanyang ulo. Naaawa si Inang Magda kay Moy, dahil kahit isa itong hayop ay may damdamin din. Alam din ng matanda ang sakit kapag nawalan ka ng isang minamahal.
Minsan sapat na ang mga yakap para mawala ang kirot na nararamdaman ng isang taong nasasaktan o ng isang hayop na walang kakayahang ipaalam ang nararamdaman. Walang salita na namagitan, tanging katahimikan ang namamayani sa paligid habang mapayapang nakatanaw si Inang Linda at Moy sa langit. Lingid sa kaalaman ng dalawa ay nakatanaw din sa kanila si Mia na hindi kinakaya ang nakikita sa kaibigan na itinuring niyang ikalawang magulang kahit isa pa itong hayop. Nang hindi na makatiis ang dalaga ay paimpalitong pumuslit at nagtungo sa puso ng gubat kung saan madalas magtungo si Moy. Sapat na ang liwanag ng buwan kaya naaaninag ni Mia ang paligid lalo na ang ilog. Ang alam ko dito ang lugar na yon. Mahinang saad ni Mia habang nililibot ng tingin ang paligid. Sa kakazuri at kakalakad ng dalaga ay mayroon siya naapakan, kaya yumuko ito at pinakatitigan ng husto. Marahil ito ang dahilan. Malungkot niyang saad nang makita ang isang kalansay. Kalansay na pag-aari ng isang maliit na aso na sa pakiwari niya ay anak ni Moy. Matagal na roon ang mga kalansay na natatabunan ng lupa at mga graba. Pasansiyan akong ni minsan hindi ko nahalata na nasasaktan ka pala, kaya pala madalas kang magpunta rito. Dagdag pa niya, hinubad ng dalaga ang suot niyang jacket at doon nilagay ang kalansay na natagpuan niya. Dahil balak niyang ilibing ito malapit sa kanilang bahay, habang binubungkal niya ang lupa ay siya namang tumutulo ang kanyang mga luha. Mas bumuhos pa ito nang mapansing dalawa pala ang kalansay na naroon. Hindi na napigilan ni Mia na humikbi dahil kahit papaano ramdam na niya ang sakit at bighati ni Moy. Natigil sa paghikbi si Mia nang makarinig siya ng mga taong paparating. At hindi nga siya nagkamali dahil may dalawang lalaki na mukhang mangangaso ang pumunta sa gubat. Daglian niyang binalot ang mga kalansay at tumalon ito paitaas. Damapo siya sa pinakamalapit na puno. Balak sana niyang umalis ngunit natigilan siya sa usapan ng dalawa. Dito madalas pumupwesto yung inahing lobo dahil nandito ang labi ng kanyang mga anak. Turo ng lalaki sa bahagi kung saan naghukay si Mia, si Matt. Kala mo nga naman may puso peran pala ang mga hayop, haha. Turan ng isa pang lalaki si Balong. Nagtawanan pa ang dalawa kaya nainis ang dalaga. Maliban sa atin, hahaha, banat pa ni Matt. Alam mo uto-uto talaga ang mga tao rito, tinuro lang natin na aswang yung lobo, aba nagsitakbuhan naman ang mga tanga, ayon patay ang mga anak niya, kawawa, ahahaha. Patuloy sa kakadaldal ang dalawa ni hindi nila namamalayan ang babaeng nasa tuktok ng puno at galit na parang mabangis na lobo dahil sa matinding galit na nararamdaman bunsod ng kanyang mga naririnig. Pero nasasayangan ako, paring Matt. Aba kung alam ko lang na may bebenta pala sa malaking halaga ang mga aso na yun, o di tiba-tiba tayo, sayang nga lang kasi napatay natin. Ani ni Balong, biglang nakaramdam ng mabigat na atmosfera ang dalawa. Bakit tumitindig ang balahibo ko? Hala, baka may aswang sa paligid. Tara na nga, uwi na tayo. Tugon naman ni Matt habang niyayakap ang sarili. Baka may bagyo. Tara na nga, baka abutan tayo ng ulan dito, ayaw ko pa naman magkasakit. At naglakad na pabalik ang dalawa, bitbit ang kanilang mga baril at flashlight. Kung hindi natin makuha dito yung inahing lobo, kukunin natin siya ng sapilitan kay Inang Linda, kahit pa kailangan ko siyang patayin gagawin. Total matanda na yun, Matt. Paano yung apo niya, kuno? Alalahanin mo hindi yun tao. Kontra ni Matt. Ay bahala na, si boss na bahala doon. Lika na, sobrang maangin, masarap magkape pag ganito. Matila umaayon ang kalikasan sa nararamdaman ng dalaga sa 2 taong pumatay sa mga anak ni Moy. Idagdag pa na may nalalaman sila sa tunay na pagkatao ni Mia. Habang naglalakad ang dalawa at yakap ang mga sarili ay bigla silang nakarinig ng isang malakas na pagbagsak sa harapan nila, kaya natigilan sila sa paglalakad. Hindi hayop, sanga.
o ng kahit ano kung hindi isang babae na prenti ang tayo at galit na galit ng husto. Sa tindi ng kanyang galit ay nagpasalin-salin ang kulay ng kanyang mga mata. Mula sa asul ay nagiging berde hanggang sa nagiging pula naman. Ngayon ay nagsasabong na ang asul at berde, hindi gaya ng dati sintingkad ng buwan ang liwanag nito kaya bahagyang napapaatras ang gaya nung unang Ozly ng kanyang pangil ay nagdudugo na naman ang kanyang ibabang labi dahil sa pagkakatusok. Sino ka? Tanong ni Balong habang pareho sila ni Matt na nakatutok ang kanilang mga baril kay Mia. Nang hindi sumagot ang dalaga ay ipinutok ni Matt ang kanyang baril, ngunit mas mabilis pa siya sa bala ng baril. Kaya bago pa makaaksyon si Matt ay nasikmuraan at nabalibag na siya ni Mia kaya agad niyang tinungo si Balong. Sobrang bilis ng pangyayari dahil hawak na ni Mia sa leeg si Balong. Patuloy sa pagpupumiglas ang lalaki, ngunit yamado si Mia sa lakas at liksi. Higit na malakas ito dahil na rin sa kanyang galit na nararamdaman. Hinding-hindi ko kayo mapapatawad. Halos hindi bumubuka ang bibig ng dalaga nang sabihin ang katagang yon. Bumubuhos ang luha niya dahil sa tindi ng kanyang galit. Dumudugo na rin ang leeg ni Balong dahil natutusok siya ng mahahabang kuko ng dalaga. Papatayin ko kayo. Papatayin ko kayo, lalo ka na. Papatayin kita, hayop ka. Mas hinijitan pa ni Mia ang pagkakasakal kay Balong. Mamatay ka na. Ani mong layon ang pagsigaw ni Mia. Labas ang mga pangil. Iba ang mga mata at ang lalim ng kanyang boses. Sa di kalayuan ay napukaw ang atensyon ni Moy na natutulog sa isang balto ng dayami sa labas. Hindi naman iyon narinig ng matanda dahil mahina na rin ang kanyang pandinig. Idagdag pa ang paglipad ng mga paniki at ibon dahil sa malakas nitong pagsigaw. Malalagutan na sana ng hininga si Balong, ngunit mula sa likod ay binaril ni Matt si Mia kaya nabitawan niya ito. Ilang ulit pang umalingasaw ang mga putok kaya hindi na nag-atubili si Moy at dagliang tumakbo pa ibaba sa lugar kung saan niya narinig ang sigaw ng isang pamilyar na babae. Habang nauubo si Balong dahil sa pagkakasakal sa kanya ay napahandusay naman sa mga tuyong dahon si Mia. Makailang ulit pa siyang binaril ng dalawa. Pipaikit sana siya, ngunit nanambalik sa kanya ang isang eksena ng alala kung saan nakita niya ang bibihirang luha sa mga mata ni Moy pati ang mga araw na magkasama sila bago sila nagpasyang manatili sa tahanan ni Inang Linda. Muling nabuhay ang dugong halimaw niya nang mapaansing hinahalungkat ni Matt ang damit kung saan nakabalot ang kalansay ng mga anak ni Moy kaya kahit damyugo ang ilang bahagi ng katawan niya ay buong lakas siyang tumayo at buong lakas rin niyang itinarak ang mahahaba niyang kuko sa katawan ni Matt. Butas ang kanyang tiyan. Hinugot ni Mia ang kanyang kanang kamay, dala nito ang bituka ni Matt. Walang bakas ng tao ang mababanaag sa kitauhan nito, tanging halimaw lang na uhaw sa laman ang naiwan. Isusubo sana niya ang laman ni Matt nang tumatahol si Moy paulit-ulit na tahol ni Moy kay Mia. Ngayong ay si Mia at Moy na ang magkaharap. Ngunit imbis na mga galit ang ipakita ni Moy ay simpleng tahol lang ang ginagawa nito. Ninanais ng inahing lobo na mabalik sa ulirat ang dalagang minsan na niyang inaalagaan at pinuprotektahan. Hanggang sa matagumpay na nawala ang dugong halimaw na namamayani sa kanyang pagkatao at nabalik na nga siya sa kanyang ulirat, kaya bago pa man siya mawalan ng malay bilang isang normal na dalaga ay hinabol niya si Balong. Nagpalipat-lipat siya ng sanggang inaapakan kahit pa nadudulas siya minsan. Pursigido siyang mahabol ito hanggang sa na-corner na niya ang lalaki. Tama man o mali, kamatayan mo ang magiging kabayaran ng pagkamatay ng mga anak ni Moy. Bago pa man makapagsalita si Balong ay humandusay na siya dahil sa malakas na pagbitbit at paghampas sa kanya ni Mia sa isang malaking puno. Nang makitang wala na itong buhay ay bumalik na siya sa lugar kung saan naroon si Moy. Samantala naabutan ni Mia si Moy na nasa tapat ng kanyang jacket, mapapakas sa inahing lobo ang lungkot sa kanyang mga mata. Habang sapo ng dalaga ang kanyang mga sugat at dumuduwal ng dugo ay sinisikap niyang maglakad.
Nay, ikaw muna magdala niyan, inaantok na kasi ako. Mahinang saad ni Mia. Habang bitbit ni Moy ang labi ng kanyang mga anak, agad niyang ginamit ang katawan bilang pansalo sa dalagang nawala ng malay. Samantala, habang nakahandusay si Mia sa likod ni Moy ay may isang lalaking panay ang masid sa kanya. Mukhang kailangan na kitang seryosohin gaya ng ginawa namin sa nanay mo. Yan ang sinasapit ng mga taong gaya nyo, masasama PWE. Sabi pa niya nang madaanan niya ang mga labi ni na Matt at Balong. Alright, marami salamat ulit sa inyo. Hanggang sa huli na kinig-abangan naman ang ating part 4 at last episode. Magwakas na ang ating Ang Bantay ng Aswang.